Si Han Ji-young-jo, isang matalino na senior engineer sa isang car shop ay isang alcoholic at isang gabi pagkatapos uminom, siya ay sumayaw mag-isa sa publiko, dahilan upang pagtawanan at pag-isipan siyang baliw. Kinaumagahan, kinausap siya ng kanyang boyfriend na si Jo-yip at binigyan ng ultimatum upang mamili, siya o ang alak. Doon ay pinili ni Ji-young-jo ang alak at tinapos niya ang kanilang relasyon kasama na ang pagkansela sa kanilang nalalapit na kasal. Nang malaman eto ni Gwang-ok ang kanyang ina ay nagalit eto ng husto. Gayunpaman, sinabi ni Ji-young-jo na si Jo-yip ay nakipag-date sa kanya kahit alam niya na siya ay malakas uminom, ngunit nang mapag-usapan na ang kasal ay bigla siyang nagbago. Dagdag pa niya, kailangan ito upang mapanatili ang relasyon sa kanyang trabaho. Napag-alaman din na nag-file siya ng leave para magbakasyon at planong gamitin ang lahat ng kanyang leave na natitira. Dahilan upang iuwi siya ng kanyang ina sa Bucheon, ang lugar kung saan siya lumaki. Sa Bucheon ay naruroon si Dr. Uijun na bagong lipat mula sa Seoul Hospital. Nagtayo siya ng sarili niyang klinika at pumasok bilang doktor sa Bucheon Public Health Center. Sa ngayon ay pinili niyang magtrabaho sa probinsya, ang lugar kung saan siya nagpatuloy sa kanyang pag-aaral ng high school kasama ang kanyang lola. Napag-alaman din na tinutulungan niya dati ang kanyang lola sa pagtatanim ng gulay na muli niyang ginawa ngayon kahit wala na eto. Para sa kanya, nawawala ang kanyang problema habang ginagawa niya ang mga yon. Sa bahay ng Hans, dumating sina Ji-young-jo at ang kanilang ina. Doon ay nadatnan nila ang mag-ama na si Jong-soo at ang kanyang diborsyadang ate na si Hyen-jo habang sila'y umiinom. Sa galit ay nagwala si Gwang-ok at binasag ang bote ng alak. Binalaan silang itigil na ang pag-inom dahil yun din ang dahilan kung bakit hiniwalayan ni Ji-young-jo ang kanyang boyfriend na dapat sana ay magpapakasal na. Di nagtagal, nagpakita ang kambal ni Hyun-jo sa kanilang tita Ji-young-jo at nakiusap na dalhin sila sa park. Habang sila'y naglalaro, kinausap ni Ji-young-jo ang kanyang kaibigan at sinabing hiniwalayan na niya si Jo-yip. Dahil pinamili siya ng boyfriend kung ano ang pipiliin niya, mas pinili niyang uminom ng alak kapalit niya. Sa di inaasahan, isa sa mga kapitbahay ang nakarinig. At kagaya ng apoy sa kagubatan, agad itong kumalat sa buong lugar. Habang may ilang naaawa sa kanya, marami naman ang hindi sang-ayon dito. Nalaman ito ng kanyang long-time friend na si Sean-wook at pinagalitan siya sa kanyang ginawa. Kinalaunan, bumisita sila kay Yang Wong, isa ding kaibigan nila noong high school sa kanyang automobile shop. Nahihirapan siyang alamin kung ano ang naging problema ng kotse kaya naman agad nag-volunteer si Ji-young-jo na tignan eto. Di nagtagal ay agad etong naayos ngunit na si Ji-young-jo nang malaman na ang kotse ay kay Uijun, ang kanyang high school friend na biglang umalis at nang iwan ng di alam ang dahilan. Nagtaka ang kanyang mga kaibigan dahil hanggang ngayon ay di pa nagkakasundo ang dalawa. Nagtaka rin sila dahil isa si Uijun na hotshot doktor sa Seoul ngunit umuwi sa probinsya para doon magtrabaho. Hanggang isang flashback noong 2007 ang naalala ni Ji-young-jo. Habang nasa daan si Uijun pauwi, tinawag niya siya bilang transfer student. Dahil sira ang kanyang bike ay nag-alok si Ji-young-jo na ayusin ito. Nagyabang siya kay Uijun na siya ay magaling sa pagkokompuni. Habang nahihiya si Uijun ay pinagmamasdan siya ng may pagtataka. Sa kasalukuyan, sa isang palikong daan, habang naglalakad si Ji-young-jo bitbit ang kanyang paninda ay bigla siyang nabandol ni Uijun na ikinagulat niya. Dahil ramdam pa rin niya ang sakit ng nakaraan, sinabihan niya si Uijun na magkunwari na lang silang di kilala ang isa't isa. Sa di inaasahan, nabutas ang kanyang bitbit at nagkalat eto sa daan. Gustuhin man siyang tulungan, sinabihan siya agad ni Ji-young-jo na ayaw niyang tumanggap ng kahit anumang tulong mula sa kanya. Samantala, narinig ni Gwang-ok ang kanyang mga kaibigan na tuwang-tuwa na nagchichismisan tungkol sa kanyang mga anak na babae. Lalo siyang nabalisa nang umuwi siya at nadatnan niyang palihim na umiinom ang kanyang asawa at 2 anak. Tinawag niyang makasarili si Ji-young-jo kaya naman nagalit eto dahil walang nakakaintindi sa kanya. Muli niyang naalala ang nakita niyang eksena tungkol kay Jo-yip, ang kanyang boyfriend na may ibang karelasyon. Buntis ang babae at pinangakoan siya ni Jo-yip na hiwalayan si Ji-young-jo. Ngunit bago pa niya gawin yun ay inunahan na niya ang kanyang boyfriend. Doon ay pinaalala niya sa kanya na sa kanilang paghihiwalay, ay si Jo-yip ang iniwan at hindi siya. Kinaumagahan, kinaladkad ni Gwang-ok si Ji-young-jo patungo sa isang templo at sinubukang mag-abuloy ng 1,000,000 won upang ihinto ang kanyang pag-inom. Ngunit bago pa niya maibigay ang pera ay inagaw ni Ji-young-jo ang kanyang cellphone at tumakbo palayo. Habang hinahabol niya si Ji-young-jo ay nakasalubong niya si Uijun. Humingi siya ng tulong sa kanya ngunit pinayuhan siya na ang unang hakbang para makuha niya ang loob ng kanyang anak ay hayaan niya muna siyang malasing pagkatapos ay kausapin hanggang siya ay magtapat kung mayroon siyang problema. Noong gabing iyon, nag-set up sina Sean-wook at Yang Wong ng isang sorpresang reunion para kina Uijun at Ji-young-jo. Naunang dumating si Uijun at pinag-usapan nila ang pagkalolong ni Ji-young-jo sa alkohol. Doon ay nabanggit ni Uijun ang kanyang hangad noon na sa muli nilang pagkikita, ay mas maayos na si Ji-young-jo. Sa di inaasahan ay narinig ni Ji-young-jo ang kanilang pag-uusap nagbunsod upang siya ay tumakbo paalis. Sa ibang lugar ay muli siyang uminom at habang iniisip niya ang sinabi ni Uijun, gusto niya rin na sa susunod na mga araw ay maging mas mabuti siyang tao.
Sa araw na ito ay ang memorial service ng kanyang yumaong lolo. Ang mga kapamilya ay naroon at si Guang-ok ay tumangging bumili ng alak. Sinisiri niya ang pamilya sa pagiging mahilig sa alak dahilan upang masira ang buhay ni Ji-young-ju. Sa kabila nito naniniwala siyang magbabago rin si Ji-young-ju balang araw. Ngunit di inaasahan na dumating siya na lasing at gumawa ng eksena. Hanggang isang bote ng alak ang nahulog sa paanan ni Guang-ok dahilan upang siya ay sumabog at sinubukang bogbogan si Ji-young-ju habang ang iba ay pinipigilan sila. Kinaumagahan, nagising siya at nilapitan siya ni Uejun. Nabigla siya nang makita ang lalaki at nagtaka na nasa bahay siya nito. Ngunit mas nagulat siya nang makita ang sarili na nakasando lamang. Habang kinokomprante niya si Uejun, sumagot ito at sinabing, "Pwede ba, huminto ka na sa pag-inom?" Sa isang nakaraan, ipinangako ni Ji-young-ju na aayusin ang bike ni Uejun sa loob ng 3 minuto. Ngunit umabot ito ng hapon kaya tinukso siya ni Uejun. Habang nagtatampo siya ay pinunasan ni Uejun ang grasa sa kanyang mukha. Pilit siyang pinapauwi ni Uejun ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang ayusin ang kanyang bike. Sa wakas ay naayos niya ito ngunit naubusan ng kuryente ang kanyang scooter dahilan upang ihatid siya pauwi ni Uejun sakay ng kanyang bike. Mula sa isang flashback, makikita si Ji-young-ju na umalis palayo sa bahay pagkatapos magwala sa galit ang kanilang ina. Habang nasa daan, di maalis sa isip ni Ji-young-ju ang mga sinabi ni Uejun sa kanilang kaibigan. Akala ni Uejun, mas maayos na siyang tao sa susunod na magkikita silang muli pero mukhang nagkamali siya. Habang ang kanyang damit ay nangangamoy alak, hinubad niya ang kanyang jacket at tinapon ito. Kinabukasan sa kanilang bahay ay di mapakali ang kanilang tatay dahil mukhang nawawala si Ji-young-ju at di ito matawagan. Ang kanyang ina na nananatiling galit ay sinabing mas nanaisin na lang niyang wag na etong bumalik. Dagdag pa niya na kung pwede lang tanggalin siya sa listahan ng kanyang mga anak ay ginawa na niya. Hanggang sa dumating ang balita na hinahanap ang katawan ni Ji-young-ju dahil nakita ang mga trenelas nitong nakakalat malapit sa ilog. Dahil doon ay umiyak si Guang-ok at nagsisi sa kanyang mga sinabi. Sa bahay ni Uejun, habang kinokomprante siya ni Ji-young-ju, ay napag-alaman na matapos siyang makaapak ng dumi ng hayop ay lumapit siya sa ilog upang maghugas ngunit natangay ng tubig ang tsinelas kaya naman bumalik na lamang siya sa kalsada na siya naman ang pagdaan ni Uejun. Dahilan upang masadsad ang sasakyan sa kabila at maspray ng isa niyang paa habang umiiwas eto. Doon ay inuwi siya ni Uejun sa kanyang bahay at binuhat dahil sa sobrang kalasingan. At bago tuluyang makatulog ay hinubad ni Ji-young-ju ang kanyang damit. Pagkatapos maalala lahat ng nangyari, nagrepresente siya na aayusin ang sasakyan ni Uejun na nasira. Ngunit di lang doon nagtatapos dahil kailangan ni Uejun ang driver at tutulong na mag-assist sa kanya dahil sa sitwasyon ng kanyang paa, bagay na inayawan ni Ji-young-ju. Doon ay mas nanaisin niyang magbayad ng danyos kesa maging driver at alalay niya. Kasunod nito ay dumating ang tawag kay Uejun na nagtatanong tungkol kay Ji-young-ju. Nang malaman niyang hinahanap ang kanyang bangkay, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang pamilya. Dahil sa sobrang pagkapagod, sinubukan ni Guang-ok na magpakalunod na lang pero napigilan siya ng kanyang pamilya. Samantala, habang pinag-uusapan ni Seon-wook at Uejun si Ji-young-ju at kung paano nabali ang binti ni Uejun at nabangga ang kanyang sasakyan, ay narinig ito ng kanilang kapitbahay at gaya ng inaasahan, kumalat ito na parang apoy sa kagubatan. Dahil dito, pinagsabihan si Ji-young-ju na alagaan si Uejun ng husto dahil siya ang tanging nag-iisang doktor na naroon na may pagmamalasakit sa kanyang mga pasyente. Dahil di kaya ni Ji-young-ju ang bayarin para sa danyos ay nag-drive siya para kay Uejun at tumulong sa kanyang trabaho bilang doktor. Nagtaka siya kung bakit siya umalis sa Seoul kaya tinanong siya ngunit umiwas si Uejun sa tanong at binalik ang tanong sa kanya na hindi rin niya sinagot. Mula sa isang flashback ay napag-alaman na hindi na-promote si Ji-young-ju sa trabaho dahil sa kanyang kasarian. Sinabi ng kanyang boss na total malapit na siyang ikasal ay paniguradong magbubuntis pa siya at mag-aalaga ng bata. Bilang paghihiganti, nagpasya siyang gamitin lahat ang kanyang leave na siya ring naging dahilan kaya siya umuwi sa Bucheon. Sa kanilang kooperatiba, ay naruroon ang mga babae upang magbayad at mangutang para sa kanilang mga negosyo. Si Guang-ok na siyang tagapangasiwa sa nasabing pautangan ay binalaan ang lahat na huwag magbebenta ng alak para sa kanyang pamilya. At oras na malaman niya ito ay hindi na sila makakautang muli. Hanggang napag-alaman na si Hyeon-ju ay nabuntis, nagpakasal at naging diborsyada at may kinalaman din ito sa pag-inom. Ngunit mas malala ang nangyari sa kanilang ama na si Jong-so. Dahil sa pag-inom, nawalan siya ng junkyard, restaurant at halos mawalan ng bahay. Lahat ng ito ay nagbunsod kay Guang-ok upang pagbawalan ang kanyang pamilya sa pag-inom ng alak. Sa sumunod na mga araw, lahat ng tindahan ay tumangging magbenta ng alak sa mga Hans lalo na kay Ji-young-ju. Dahil doon ay sinabihan siya ni Uejun na sinusubukan nilang tulungan siya na wag malulong sa alak ngunit lalo etong nainis at sinabihan si Uejun na ipokrito. Yun ay dahil umiinom din siya noong nasa high school pa sila. Nang maglaon, sinabi ni Seon-wook na pumunta si Uejun sa Bucheon dahil kulang sila sa doctors.
Hanggang sa nakita ni Yang Wong mula sa isang alumni post na kung saan sinasabi na hindi makatarungan ang pagkaalis niya sa ospital, dagdag pa nito ang pag-iwan sa kanya ng kanyang nobya para sa iba. Sinasabi ring umalis si Uejun sa ospital at naglasing sa panahon na yon. Ngayon, inaalok siya ng nasabing ospital para sa mas magandang posisyon ngunit tinanggihan niya ito. Kinahapunan, natagpuan ni Ji Young-ju si Uejun na mag-isa at nagmumuni-muni sa tabi ng ilog. Hanggang isang flashback ang ipinakita noong nasa high school pa sila, noong araw na namatay ang lola ni Uejun. Isa etong secret place na paboritong puntahan ni Ji Young-jo kapag nais niyang kumalma mula sa mga problema na bumabagabag sa kanya. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Ji Young-jo na kalimutan si Uejun ngunit napagtanto niya na kailangan din niya ng suporta dahil hanggang ngayon nasa healing process pa siya dahil sa nangyari sa kanila ni Joyip. Nagpasya siyang gumawa ng paraan upang maibalik muli ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagluluto ng kanyang mga paboritong pagkain. Habang si Uejun ay nalilito, binalaan ng kanyang nurse si Ji Young-jo na huwag niyang akitin si Uejun kung hindi malilintik ito sa kanya. Sa sandaling iyon, muling tumawag ang Seoul Hospital para sa isang mas malaking alok ngunit tinggihan ito ni Uejun. Dahil dito, ipinahayag ni Ji Young-jo na alam niya ang tungkol sa kanyang nakaraan at hinimok siya na tanggapin ang alok. Ngunit bigla siyang inalertuhan ng kanyang mga kaibigan na ang alumni post na kung saan umalis siya sa ospital dahil iniwan siya ng kanyang girlfriend ay hindi tungkol kay Uejun. Sa gym ni Sean Wook ay naroon si Hyen-ju upang sunduin ang kanyang kambal na kumukuha ng kanilang taekwondo class. Pagkaalis kasama ang kanyang mga anak, ang kanyang kaibigan ay malungkot na nagkomento dahil dati ay isa siyang sikat na bituin. Doon ay sinabi ni Sean Wook na para sa kanya, si Hyen-ju ay nananatili pa ring bituin hanggang ngayon. Samantala, habang lihim na natutuwa si Uejun sa ginawang paghahanda ni Ji Young-jo ng kanyang paboritong pagkain ay sinabihan siyang huwag makialam sa kanyang buhay. Siya ay nasaktan at humingi ng paumanhin na muli siyang lumampas sa linya. Sinabi niya na simula bukas ay sarili na lamang niya ang kanyang iisipin. Hanggang isang flashback ang nagpapakita sa kanila sa isang airport na kung saan sinusubukan ni Ji Young-jo na pigilan siya sa kanyang pag-alis ngunit sinabihan siya ni Uejun na huwag lumampas sa linya. Sa kasalukuyan, sinisi ni Ji Young-jo ang kanyang sarili dahil sa hindi paggalang sa mga hangganan ni Uejun. Gayunpaman, buong gabi niya itong inisip. Kinaumagahan, nagpasya siyang bumalik upang magsilbing driver ni Uejun. Gayunpaman, nakiusap siya kay Sean Wook na palitan siya dahil may kailangan siyang habulin. Napag-alaman na kaarawan pala ni Joyip at dumating ang isang notification tungkol sa cake na kanyang in-order noong sila pa. Mabilis niyang tinatakbo ang sasakyan upang habulin ang delivery man na papunta na sa opisina ng kanyang ex. Sa bandang huli ay naibigay na ng delivery man ang cake ngunit nang silipin eto ni Ji Young-jo ay wala si Joyip. Laking pasalamat niya na sa wakas ay nabawi niya ang cake ngunit pagbukas niya sa elevator ay nakasalubong niya si Joyip at ang babaeng ipinalit niya sa kanya. Sa isang lugar ay pinaliwanag ni Joyip na nagsimula ang lahat noong siya ay nalasing. Dahil sa kanyang pagkukunwari, sinabihan siya ni Ji Young-jo na magbago na para sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit sinabihan din siya ng lalaki na huwag tumawid sa linya at dapat niyang lutisin muna ang kanyang mga isyo bago ang problema ng iba. Hanggang naalala niya na ganon din ang sinabi ni Uejun sa kanya. Nainis siya dahil sa kakaisip sa problema ng iba ay nakarinig siya ng di magandang salita. Matapos niyang ibato ang cake kay Joyip, ay umalis siya at muling naglasing. Pagka-uwi, nakita siya ni Uejun at Sean Wook. Naisip nila na siya ay galing sa party lalo na't siya ay lasing. Nasaktan si Uejun at naisip niyang iniwan siya nito para maglasing sa isang party. Doon ay sinabihan siya ni Sean Wook na nasaktan niya si Uejun at kailangan na rin niyang mamuhay decent at ayusin ang kanyang sarili. Habang paalis sila, siya ay umiyak. Pagdating sa bahay, uminom din si Uejun. At habang siya ay nagbabasa ng komento mula sa alumni post ay nabigla siya sa balita na nagsasabing may pinatay siya. Sa isang nakaraan, makikita si Uejun at Ji Young-jo na nagpapaligsahan sa pag-inom noong 2011. Natalo si Ji Young-jo at bilang resulta, binuhat siya ni Uejun at dinala ito sa kanilang bahay. Sa daan ay binanggit ni Uejun na gusto niyang manalo sa lahat para maalagaan niya ito. Dahil sa nabasang post, si Uejun ay hindi nakatulog ng buong gabi. Kinabukasan, bumalik naman si Ji Young-jo sa pag-aayos ng kanyang sasakyan. Habang naroon ay sinabihan siya ni Yang Wong na nasaktan si Uejun dahil sa pag-iwan nito sa kanya para mag-party at uminom. Kinalaunan, kinausap din niya si Uejun at sinabing naayos na ni Ji Young-jo ang nasirang part kasama na ang lumang bahagi ng kotse na hindi apektado ng pagbangga. Sa pagnanais na bumalik ang dating pagkakaibigan ng dalawa, pinaalala niya kay Uejun na simula noon pa ay labis ang pag-aalaga na binibigay sa kanya ni Ji Young-jo. Mula sa isang flashback taong 2010 ay makikita na pinag-uusapan ng mga magulang ang pagkaulila ni Uejun. Wala na ang kanyang mga magulang kaya't kinakailangan niyang lumipat sa Bucheon kung saan tagaroon ang kanyang lola. Ngunit sa mga sumunod na taon ay namatay na rin siya dahilan upang si Uejun ay lubusang nalungkot. Dahil doon ay nag-set up si Ji Young-jo ng memorial service habang emosyonal si Uejun, na sinusubukang pasayahin ni Ji Young-jo.
Sa kasalukuyan, di inaasahan na magkikita sila sa tabi ng ilog. Doon ay sinubukan ni Ji Yong-jo na ipaliwanag na hindi niya sinadyang iwanan siya para lang makipag-party at uminom. Dahil sa isang di sinasadyang pangyayari ay kinakailangan niyang pumunta sa Seoul at ang kanyang pag-inom ay wala sa plano. Dahil dito, sinabihan siya ni Uijun na magpa-alcohol test dahil mukhang alcohol dependent na siya. Agad tumanggi si Ji Yong-jo at sinabing maaari siyang tumigil sa pag-inom oras na gustuhin niya at sa ngayon ay wala siyang nakikitang dahilan upang tumigil. Doon ay tinanong niya si Uijun kung ano ang dahilan at bakit tumigil na siya sa pag-inom. Binanggit ni Uijun na ayaw niyang may mangyari sa kanya at lalong ayaw niyang makasakit kagaya ng pagkapilay ng kanyang paa. Samantala, habang si Sian-wook ay nagwo-workout sa parke, naroon naman si Hyeon-ju at ang kanyang kaibigan. Nagbiro ang kaibigan niya na kailangan niya ng libangan at agad nag-alok si Sian-wook na turuan siya ng libre sa taekwondo. Ngunit pagkatapos ng klase, di pa rin niya maiwasang tumingin sa alak. Samantala, pagkatapos masamahan si Uijun na ikutin ang kanyang mga pasyente ay di maiwasan ni Ji Yong-jo na magtaka kung bakit umalis siya sa Seoul samantalang isa siyang hotshot doctor doon. Pagkatapos niyang maghagis ng bato sa may pond ay bigla siyang natapilok ngunit nahawakan siya ni Uijun na nandoon lang pala sa kanyang likuran. Doon ay tinanong siya ni Uijun kung ano ang ginagawa niya doon at sinabing nagbabawas lang siya ng mga iniisip. Gayunpaman, inaakala ng kanyang nurse na sinadya ito ni Ji Yong-jo at binalaan siya na huminto sa pang-aakit kay Uijun. Tinuwanan siya ni Ji Yong-jo at sinabing mali siya sa kanyang iniisip. Habang siya ay pauwi na, bigla siyang nakatanggap ng balita na ibabalik sa kanya ang refund dahil sa nakansela nilang kasal ni Joey. Bagamat sa una ay tumanggi ang wedding hall ng refund para sa kanyang late cancellation, nagbago ang kanilang isip. Doon ay tuwang-tuwa si Ji Yong-jo at iniisip-isip kung saan gagamitin ang pera. Tumawag siya sa kanyang ama upang ilebre eto ngunit napag-alaman na nasa isang lugar eto at nalulungkot pagkatapos malaman na ang taong nang scam sa kanya ay mayaman na ngayon. Dahil masakit pa rin sa kanilang ama ang mga nangyari ay sinamahan siya ng dalawa upang kumain at uminom. Bago umuwi ay sinigurado nila na hindi sila mag-aamoy alak at naniniwala si Gwang-ok na tinalikuran na nila ang pag-inom. Sa kanilang Zumba class, pinagmalaki ni Gwang-ok ang kanyang pamilya na nagbabago na dahil sa pagtigil sa alak. Gayunpaman, nalungkot ang mga negosyanteng nanay dahil nawalan na sila ng customers sa pagbili ng alak at isa na doon ang mga Hans. Ngunit dahil sumunod sila sa patakaran ni Gwang-ok na wag bentahan ng alak ang kanyang pamilya, ay tinanggal niya ang interes ng kanyang pautang sa araw na iyon. Samantala, pagkatapos maayos ang sasakyan ni Uijun ay dinala siya ni Ji Yong-jo sa isang test drive. Habang nasa daan ay pinangiti niya si Uijun sa kanyang pagkanta. Ngunit ang di niya inaasahan ay ang dalhin siya sa mall para bilhan ng damit. Tinanggihan eto ni Uijun kaya naman namili na lamang siya para sa kanyang pamilya. Pagkalabas niya ng mall ay nabigla si Uijun sa dami ng kanyang pinamili at tinanong kung nanalo ba siya ng loto. Hanggang sa biglang napayuko si Ji Yong-jo dahil sa kanyang nagdurogong paa. Agad ginamot eto ni Uijun hanggang sa biglang nagkaroon ng fireworks nagbunsod upang sila ay ngumiti at tumingin sa isa't isa. Hanggang sa maalala ni Uijun ang nangyari noong magkaibigan pa lamang sila. Matapos magpaligsahan sa pag-inom ay kinarga ni Uijun si Ji Yong-jo pauwi dahil nalasing na eto. Habang nasa kalagitnaan ng daan ay ibinaba siya ni Uijun at sinabing hindi niya kaya. Hindi niya kayang hanggang kaibigan lang sila. Habang pilit na tumatayo si Ji Yong-jo ay hinawakan siya ni Uijun at sinabing, mahal kita, pagkatapos ay hinalikan niya eto ng matagal. Sa gutom ay pumunta sila sa isang restaurant para maghapunan. Nami-miss ni Ji Yong-jo ang alak at tinutokso niya si Uijun na uminom. Hanggang kinulit siya ni Uijun kung saan galing ang perang pinamili niya. Sa wakas ay sinabi ni Ji Yong-jo ang tungkol sa refund mula sa kanyang nakanselang kasal. Ngunit habang masaya si Ji Yong-jo sa nangyari ay bigla siyang sinabihan ni Uijun na hindi siya dapat nagsasaya lalo na't nakasakit siya ng tao. Yun ay dahil inisip niya na si Ji Yong-jo ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal. Sa pagkabigla ay nalito siya at sinabing hindi niya sinaktan si Joey. Sa sumunod na araw ay lumabas ang isang flashback na nagpapakitang hindi niya naalala ang halik mula nang siya ay nag-blackout. Akala ng kaibigan niya ay nagde-date sila ngunit tinawanan lang eto ni Ji Yong-jo at sinabing magkaibigan lang sila. Sinabi niyang inaalagaan lang niya si Uijun dahil wala siyang kasama. Si Uijun na nasa malapit lang at bibigyan sana siya ng regalo ay narinig ang kanilang pag-uusap kaya naman umalis etong malungkot. Sa kasalukuyan, nalaman ni Gwang-ok ang tungkol sa pag-inom ng tatlo dahil sa resibo. Nagpasya siyang umalis na lamang at magsarili ngunit humingi ng last chance ang tatlo upang magbago lalo na si Jongso. Upang patunayan ang kanilang sarili, pinilit silang pumunta sa isang rehab na pinamamahalaan ng isang templo. Tuwang-tuwa naman ang kanilang kapitbahay nang malaman eto. Sa rehab, sinabihan sila na magmuni-muni. Para kay Jongso, ang alak ay nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Para kay Hyeon-ju, ito ang nagpapasigla sa kanya habang siya ay nababagabag sa kanyang buhay. Si Ji Yong-jo lang ang hindi apektado at sinabihan ang dalawa na manatiling matatag. Sa bandang huli ay sinabihan sila na kapag sila'y mamatay dahil sa alak, nagiging lason ang kanilang katawan sa kalupaan at mga puno.
Samantala, habang si Uijun ay nagmamadali upang dalhin ang isang pasyente sa Seoul Hospital ay naabutan niya si Juyip at ang kanyang buntis na asawa na si Lihana. Naalala ni Uijun ang mukha nila na kamakailan lang ay nakita niya sa social media para sa kanilang nalalapit na kasal. Dahil napagtanto niyang siya ang ex ni Jeongju ay naalala niya ang masasakit na salita na kanyang binitawan sa kanya. Nang gabing iyon, iniisip ni Jeongju ang tungkol sa text. Ang wedding hall ay hindi sinasadyang nag-text sa kanya ng isang bukang confirmation, dahil si Juyip ay ikakasal kay Lihana sa parehong lugar at parehong petsa na kung saan para sana yon sa kanilang dalawa. Ang lahat ay masakit para sa kanya lalo na't siya pa ang nagbayad sa venue at kahit barya ay hindi nagbigay si Juyip. Doon ay natanong niya ang sarili, kung minahal ba talaga siya ng kanyang ex noong sila pa. Kinabukasan, nalaman ni Uijun na nawawala si Jeongju sa rehab kaya nagmadali ito upang puntahan siya. Doon ay nahanap niya siya sa isang liblib na lugar na mag-isa. Tinanong niya si Jeongju kung bakit siya naruroon at inaya siya pabalik sa rehab. Pagkatayo ay natapilok siya at kaya't tinanong siya ni Uijun kung okay lang ba siya. Hanggang sa di na napigilan ni Jeongju ang sarili at umiyak ito dahil hindi siya okay. Niyakap siya ni Uijun at umiyak siya sa kanyang dibdib. Mula sa flashback ng nakaraan, sinabi ng kaibigan ni Jeongju na may gusto siya kay Uijun at tinanong kung pwede ba niyang i-set up silang dalawa. Doon ay tumanggi si Jeongju at sinabing gustong mag-focus ni Uijun sa pag-aaral at wala siyang oras para dito. Dahil doon, napagtanto ng kanyang kaibigan na may gusto si Jeongju kay Uijun at di lang niya matanggap ito. Sa isang flashback, bago pa man madatnan ni Uijun si Jeongju ay napag-alaman na tumakas siya upang mag-inom. Ang araw na yun ay para sana sa kasal niya ngunit sa kasamaang palad ay sa ibang babae na punta. At imbes na pabalikin siya ay dinamayan siya sa pag-inom. Doon ay sinabi ng kanilang ama na ngayong matanda na siya dapat maghanap na rin sila ng lalaking makakasama nila sa buhay. Ngunit sumampa ang dalawa na kahit kailan ay di na sila mag-aasawa pa. Samantala, matapos pumasok sa simbahan at manalangin para sa kanyang pamilya, napagdesisyonan ni Gwang-ok na bisitahin sila sa rehab. Habang naghihintay ng masakyan ay nakita siya ni Uijun at isinakay ito dahil pareho ang kanilang pupuntahan. Ngunit pagdating nila sa lugar ay nawawala ang tatlo at naghiwalay sila para hanapin. Siyempre, unang nahanap sila ni Gwang-ok at nagkaroon ng habulan. Unang bumigay ang kanilang tatay, ang dalawa ay mabilis na naglaho. Nagsimulang umikot si Jeongju habang iniisip niya pa rin ang kasal ng kanyang ex. Hanggang sa mahanap siya ni Uijun at siya ay umiyak. Sa di inaasahan ay biglang umulan at sinilungan siya ni Uijun gamit ang kanyang coat. Doon ay may sinabi siya na kinagulat ni Uijun matapos ay sumandal ito sa kanya. Kinalaunan, tinanong siya ni Uijun tungkol sa kanyang sinabi ngunit sa kasamaang palad, hindi niya maalala. Pagdating sa bahay, nagsabi si Jeongju na hindi na talaga niya matatanggal ang alkohol kahit pilitin pa siya. Ngunit imbes na magalit ay pinakitaan sila ni Gwang-ok ng pagmamahal at sinabing naniniwala siya na magbabago rin sila. Dahilan upang magtaka ang tatlo sa bigla ang pagbabago ni Gwang-ok. Sa kagustuhang tumulong, kinumbinsi ni Uijun si Jeongju na kumuha ng alcoholism test. Ang normal na marka ay 20 at nakakuha siya ng 40 na nangangahulugang isa na siyang adik sa alkohol. Tinawag niyang mali ang pagsusulit at iginiit na mahilig lang talaga siya sa nito. Samantala, nakaschedule si Uijun na magbigay ng lecture tungkol sa alcohol blackout. Sinabi niya ito kay Gwang-ok kaya naman pinapunta niya ang kanyang pamilya upang dumalo. Doon ay pinaliwanag ni Uijun na kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng blackout matapos uminom ay senyales na ito ng pagka-addict sa alkohol. Senyales din ito na ang utak ay unti-unti nang nasisira ng alkohol dahil sa hindi pag-alala sa mga nakaraang pangyayari. Pagkauwi ng tatlo ay agad silang tinanong ni Gwang-ok ngunit sa kasamaang palad, na boring lang ang dalawa habang iniisip ni Jeongju na ito ay isang patama lang sa kanya. Doon ay binigkas ng tatlo na hindi pa rin nila iiwan ang pag-inom. Halos lahat na ng solusyon ay sinubukan ni Gwang-ok para lang makaiwas sila sa alkohol ngunit mukhang kahit anong gawin niya ay wala pa rin etong epekto sa kanila. At sa tinuro ng simbahan na pakitaan ng pagmamahal at pangunawa ay mukhang nahihirapan na siya. Samantala, patuloy na binabagabag si Jeongju at laging naiisip ang tungkol sa kanyang pag-blackout noong mga nakaraan. Ang masama pa nito, nakalimutan niyang kanselahin ang party bus para sa bayan. Si Gwang-ok ay napahiya at sinubukang itakwil si Jeongju. Ngunit biglang nagpakita si Uijun at sinabing siya ang dahilan kaya't hindi ito nakansela. Doon ay inaya niya si Jeongju na sumakoy sa bus. Tinanong siya ni Jeongju kung bakit niya ginawa yun at sinabi niyang ginawa niya yun para hindi mapahiya ang kanyang ina. Habang nasa bus ay nakita ni Jeongju ang mga alak at naiisip niya na nagsasaya na sana ang kanyang pamilya at kabaryo para sa kanyang kasal. Nagkomento siya na tama ang sinabi ni Uijun na nananakit siya ng tao. Itinulak niya siya palabas at nagtungo sa lungsod. Gusto niyang sirain ang kasal ni Juyip at saktan siya ngunit sa bandang huli, pinili niyang uminam. Samantala, ang kanyang ate na si Hyenju ay nakonsensya habang iniisip niyang si Jeongju ay naging scapegoat lamang ng kanyang failed marriage.
Sinabi niya kay Xianhua na kung sana ay hindi siya diborsyado, naniniwala siya na walang sino man ang magtatangkang manakit kay Jemju. Si Uijun naman ay nag-aalala kaya't agad etong tumungo sa kasal ni Joyip. Doon ay narinig niya ang mga bisita na pinagchichismisan si Jemju. Dahil sa galit, pinarada niya ang kanyang sasakyan sa harap ng bagong kasal dahilan upang magwala si Joyip at mahuli sa kanilang flight. Nang siya ay pauwi na, natagpuan niya si Jemju na nakatayo sa ulan na mag-isa. Dinalhan niya ito ng payong dahilan upang matuwa ito at mabuhayan ng loob na sa wakas ay may taong handang magbigay silong sa kanya. Sa wakas ay naalala niya ang mga salitang binigkas niya sa kanya pagkatapos niyang maglasing. Sinabi niya na kaya niyang tumigil sa pag-inom ngunit kinakailangan niya ng tulong niya. Sa ibang lugar, isang lalaki ang umiinom at habang pinapanood nito ang blackout lecture ni Uijun, ngumisi ito at nagkomento na sa wakas ay natagpuan niya ang doktor. Dahil sa desisyon ni Jemju na tumigil sa pag-inom, nagpa siya ang kanyang ama at kapatid na sumama sa kanya upang sumalang sa full body check. Doon ay nabigla si Uijun sa kanilang resulta. Pinaliwanag niya sa kanila na kapag nagpatuloy pa sila sa pag-inom, maaari itong maging seryosong kanser sa atay. Ayon kay Uijun, ang unang hakbang para maiwasan ito ay alisin lahat ng alkohol sa bahay. Dahilan upang malaman ni Gwang-ok ang lahat ng sekretong taguan nila ng alak. Isa na doon ang toilet flush, dog kennel, at makeup bottles. Sa mga sumunod na araw, ang mga Hans ay natutuwa sa positibong epekto tulad ng magaan at preskong pakiramdam sa umaga. Ngunit sa ibang araw, namimiss pa rin nila ang alak. Samantala, habang inaayos ni Uijun ang kanyang mga gamit ay nakita niya ang regalo niya sana kay Jemju na isang kwintas ilang taon na ang nakalipas, kaya naman nagpa siya siyang personal na tulungan si Jemju upang makaiwas sa tukso ng alak. Sinama niya siya sa pagtakbo at siya ay masaya. Nagtataka si Jemju kung paano siya huminto sa pag-inom at doon ay nalaman niya na pinilit ni Uijun ang sarili na magtiis araw-araw hanggang nalampasan niya ito. Hanggang hinamon niya si Jemju na kapag nagawa niyang lampasan ang hindi pag-inom sa loob ng isang linggo ay nangangako siya na gagawin niyang lahat ang anumang hilingin nito sa kanya. Pagdating ng Sabado, isinama niya sina Jemju, Xianwook at Yangwook upang umakyat sa bundok. Nagtataka si Xianwook kung bakit pagkatapos ng ilang taong hindi pagkikita ay hindi sila okay sa isa't isa. Hanggang ibinoonyag ni Jemju na si Uijun ang pumutol sa kanilang magandang samahan. Sa Hans Transient House, ang dating classmate ni Hyenju, na si Shin Jonghyun ay di inaasahang maging customer kasama ang kanyang asawa. Ang pananabik ni Hyenju na makausap siya ay panandalian lamang nang marinig niya ang sinabi ni Jonghyun tungkol sa kanya. Napag-alaman na si Hyenju ay dating sikat at isang alas sa kanyang larangan. Ngunit siya ay naging isang hamak na diborsyado matapos na arestuhin ang kanyang asawa dahil matapos nitong gamitin lahat ng kanilang pera ay may mga tao siyang nadamay sa scam. Sa isang flashback ay makikita si Ji Young-jun na natalo sa isang kompetisyon 2 beses na magkakasunod. Dahil dito ay dinala siya ni Uijun sa isang magandang tanawin sa Seoul hanggang mapawi ang kanyang lungkot. Sa sumunod na pagbisita niya, mag-isa siya at namimiss niya ito. Sa kasalukuyan, habang tinutulungan siya ni Uijun na ayusin ang kanyang jacket ay mukhang naaantig siya habang inaalala niya ang kanilang nakaraan. Sinabi niya dati sa isa niyang kaibigan na kaibigan lang ang turing niya kay Uijun at walang balak makipag-date sa kanya. Sa kanilang pagbabalik, inisa-isa ni Jemju ang pwede niyang hilingin kay Uijun mangyaring maabot niya ang isang linggo na walang inom. At habang nagtatalo ang tatlo, huli nilang napagtanto na naiwan nila si Yang Wong. Nagmamadali silang bumalik upang pasakayin ngunit nasagi siya ng bus dahilan upang madala siya sa ospital. Habang nandoon, binigay ni Xianhua ang concert ticket sa kanyang kapatid na si Xianwook na dapat sana ay panoorin nilang mag-asawa para i-celebrate ang kanilang wedding anniversary. Ngunit dahil sa aksidente ay hindi ito natuloy. Sinabihan ni Xianhua ang kanyang kapatid na isama si Hyenju para manood. Dahil dito ay lalong nay na si Yang Wong na dati pang nagbabala kay Xianwook na huwag lalapitin si Hyenju dahil kapatid ito ni Jemju na kanilang kaibigan. Samantala, dumating ang mensahe mula sa dating amo ni Jemju na si Chief Kim at inambite siya para sumama sa isang team dinner. Doon ay pinaalalahanan siya na kapag di siya dumalo ay di na siya muling makakabalik para magtrabaho. Sa opisina, tinanggihan ni Uijun ang alok ng kanyang nurse na si Miss Beck para makipag-blind date at pinili niyang ihatid si Jemju sa Seoul at makapagbigay ng moral na suporta. Samantala, sa lugar kung saan gaganapin ang concert ay dumating ang dating classmate ni Hyenju na si Jonghyun upang manood. Doon ay naalala ni Hyenju ang sinabi niya tungkol sa kanya, dahilan upang magpanggap siya bilang kasintahan ni Xianwook. Pagkaalis ni Jonghyun, nahiya si Hyenju sa kanyang ginawa at muling naglasing. Inaliw siya ni Xianwook ngunit naniniwala siyang sira na naman siya. Habang patuloy siya sa pag-comfort kay Hyenju ay bigla siyang hinalikan sa lips, dahilan upang halikan din siya nito pabalik. Bigla siyang bumalik sa kanyang ulirat at sa hiya, siya ay umalis. Sa Seoul, nagpa siya si Uijun na maglaan ng oras upang makipagkita sa kanyang dating mentor. Gayunpaman, nakita siya ng mga dating kasamahan sa ospital at pinagchismisan na siya ay umalis doon dahil sa ginawa niyang pagpatay. Sa team dinner, buong tapang na kinontrol ni Jemju ang kanyang sarili.
Ngunit pagkatapos na maghiwa-hiwalay ang lahat, nilapitan siya ng lasing nilang boss na si Chief Kim. Kinutya niya si Jemju na marahil ayaw niyang uminom dahil buntis eto. Naniniwala siya na meron siyang karelasyon at sinusubukan niyang hawakan ang kanyang tiyan dahilan upang itulak siya ni Jemju. Habang pilit siya nitong ginugulo, biglang dumating si Uijun at pinigilan siya. Sinabihan siya ni Jemju na mas mabuting tumigil na rin siya sa pag-inom dahil palala na siya ng palala at nakakapanakit na rin siya. Dahil sa mga nangyari ay dinala ni Uijun si Jemju sa isang lugar sa Seoul. Napagtanto niya na hindi naging madali ang lahat sa kanya sa araw na yun ngunit nagtaka siya nang makita ang malungkot na mukha ni Uijun. Hanggang sa biglang tumunog ang kanyang cellphone upang ipaalala na isang linggo na siyang hindi uminom ng alak. Natuwa siya ng husto dahil nalampasan niya ito at syempre kinakailangan niyang singilan si Uijun para sa ipinangako niyang hiling. Sa pagkakataong yun ay hindi humiling si Ji Young-jo ng anumang bagay bagkus tinanong niya si Uijun at hiniling na magsabi eto ng totoo. Tinanong niya kung bakit biglang pinotol ni Uijun ang pagkakaibigan nila at umalis sa kanilang lugar na walang maayos na paalam. Doon ay inamin ni Uijun na nahuhulog na siya sa kanya kaya nagdesisyon etong umalis. Samantala, ang lalaki na nagsabi na sa wakas ay nakita na rin niya si Uijun ay pumasok sa kanyang bahay habang wala eto. Nahanap niya ang kwentes na regalo sana ni Uijun kay Ji Young-jo kasama na ang isang love confession na ginawa niya para sa kanya. Matapos niyang sabihin ang kanyang dahilan ay bumalik ang nakaraan kung saan hinalikan niya si Jemju at sinabing nahulog na siya sa kanya. Ngunit kinabukasan, nang magtapat na sana siya dala ang kanyang regalong kwentas ay narinig niya ang pag-uusap ni Jemju at ng kanyang kasama na kaibigan lang ang touring niya kay Uijun, at naaawa lang siya dahil mag-isa na lang siya sa buhay. Hanggang nagdesisyon si Uijun na umalis papunta ng ibang bansa. Sa airport ay naabutan siya ni Jemju at kinomprante siya sa kanyang biglaang desisyon. Doon ay sinabi ni Uijun na hindi siya boyfriend para kinakailangan niyang sabihin lahat ng kanyang galaw sa kanya. Sinabi rin niya na huwag siyang lumampas sa linya dahil magkaibigan lang sila. Sa ngayon, ibinunyag niya kung paano niya narinig ang sinabi ni Jemju na naawa lang siya sa kanya kaya siya kinaibigan nito. At ang akala niya na mutual ang kanilang nararamdaman ay isang pagkakamali lamang. Gayunpaman, bago matapos ang araw na iyon ay humingi sila ng paumanhin sa isa't isa dahil sa pagkalasing noong nakaraang araw at ang kanilang pagkakaibigan ay muling naayos. Ito ang nagbunsod kay Uijun para patuloy na pakitunguhan siya ng mabuti at ligawan siya hanggang unti-unti niya siyang matanggap balang araw. Ngunit sa gabing iyon ay hindi inaasahan na dumating ang isang lalaking nakasombrero na nagsasabing siya ang kanyang ama. Sinaktan niya si Uijun at humihingi sa kanya ng pera. Hanggang napag-alaman na siya ang kanyang ama ngunit tinalikuran siya ni Uijun dahil sa kanyang pang-aabuso sa kanya. Nagbanta ang lalaki na sasaktan niya si Jemju kapag di siya bibigyan ng pera at pag di siya umalis sa lugar na yon. Noong araw na siya ay nasa airport, nakita siya ni Jemju na sugatan at sinubukan niya etong pigilin sa pag-alis, dahilan upang sabihan siya ni Uijun na sumusobra na siya sa pagtawid sa linya. Matapos tala ang lahat, inaya niya si Jemju na umuwi na at sinabing, ang lahat ay party na lamang nang nakalipas. Sa kasalukuyan, buong gabing di nakatulog si Jemju. Habang siya ay kalahating tulog, napunta siya kung saan siya ay muling nalasing at kinomprante si Uijun na sana ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman noon pa bago siya umalis. Doon ay sumagot si Uijun na pwede naman nilang ituloy kung gusto niya. Hanggang nahulog siya sa kama at nagising na namumula sa kanyang hallucinations na may gusto pa rin si Uijun sa kanya. Kinabukasan, lumapit siya kay Uijun para ibahagi ang kanyang mga kakaibang nararamdaman. Doon ay pinaliwanag ni Uijun na ang mga iyon ay withdrawal symptoms na pagdadaanan ng isang taong umiiwas na sa pagkalolong. Makikita rin si Jongsu na nanlalamig habang si Hyenju ay may kakaibang pananabik kagaya ng ginawa niyang paghalik kay Sienwook, lubusan man siyang nagsisisi ay wala siyang magawa dahil nangyari na ito. Ang lahat ng ito ay tinawag ni Uijun na withdrawal symptoms. Samantala, si Mr. Kim ay nasa ospital at kumuha ng isang mamahaling kwarto upang magpagamot. Tinawagan niya si Jemju at sinabing idemanda ito dahil siya ngayon ay nasa ospital. Sinabi rin niyang meron siyang witness sa nangyari at Benala ang magbabayad siya. Nagbunsod upang si Jemju ay gustong makipag one-on-one sa kanya. Gayunpaman, ang kotse ni Uijun ay may dashcam footage at kuha lahat ang panggigipit na ginawa ni Chief Kim kay Jemju. Mula sa footage, napagtanto din niya na naghintay si Uijun sa kanya sa loob ng 2 oras. Kinabukasan sa gym, humingi si Hyenju ng paumanhin kay Sienwook dahil sa halik, ngunit sa pagkasabik ay umamin ang lalaki na matagal na niya siyang gusto simula pa noong college days nila. Naiintindihan ni Sienwook ang kanyang posisyon at nangako na maghintay hanggang siya ay handa na. Sa bahay ng mga Hans, nagdesisyon si Gwang-ok na umalis para mag-staycation sa Seoul. Ang tatlo ay hindi pumapayag sa kanyang desisyon at sinabing di nila kakayanin kung wala siya. Gayunpaman, walang nakapahil sa kanya upang umalis. Kinalaunan, sinabi ito ni Ji Young-jo kay Uijun at napag-alaman na siya ang nagbigay ng suhestyon kay Gwang-ok na kailangan din niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Matapang siyang ina pero di ibig sabihin na kaya niya ito sa lahat ng oras. Doon ay pinayuhan niya si Jemju na intindihin at maging mabait sa kanilang ina.
Agad nag-message si Jemju para mag-sorry sa kanyang ina at nagpadala ng pera para may magamit siya. Naantig si Gwang-ok at ibinahagi ito sa kanyang mga kaibigan sa lungsod. Mula sa pangalawang nurse na si Yongrong, nalaman ni Jemju na kinuha ni Nurse Beck si Uijun sa ospital at inalagaan siya na parang anak. Binibigyan niya siya ng kanyang mga pangangailangan na parang ina at sinundan siya hanggang siya ay malipat sa Bucheon. Samantala, habang magkasama sina Hyunju at Sienhwa, ay naruroon din ang biyenan ni Sienhwa at nagbitaw ito ng masasakit na salita para sa kanyang kapatid na si Sienwook. Nasaktan si Sienhwa at nangakong sisiguraduhin niya na isang batang babae na may magandang trabaho ang mapapangasawa ng kanyang kapatid. Dahil dito, hindi na nagpakita si Hyunju kay Sienwook at nagdesisyong umalis na sa kanyang taekwondo class. Kinabukasan, lumabas si Uijun at Jeongju upang tingnan ang klinika ng mobile van nang hindi inaasahang may hamarang na truck sa kanilang daraanan. Bahagyang inikat ni Uijun ang sasakyan ngunit sumakit ang kanyang balikat. Nag-alala si Jemju at habang ginagamot ito, napagtanto nila na sila ay masyadong malapit sa isa't isa. Biglang lumayo si Jemju at habang patuloy na lumalakas ang tibok ng kanyang puso, nagtataka siya kung ito ba ay kasama rin sa withdrawal symptoms. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Uijun habang iniisip niya na ang kanyang ama ang nagmamaneho sa truck. Higit pa riyan, nahihirapan ang mga pulis sa pagtonton nito. Upang hindi mabagot sa kanyang mahabang leave, inayos ni Jemju ang sasakyan ni Uijun. Doon ay nakita niya ang violation ticket ni Uijun dahil sa pagparada sa harap ng sasakyan ng ikinasal sa araw na yon, na si Joyip at ang babaeng pinalit niya kay Jemju, dahilan upang ang dalawa ay mahuli sa kanilang honeymoon. Doon ay napagtanto niya kung gaano siya alagaan ni Uijun simula pa noon. Ngunit nalungkot siya dahil sinabi ni Uijun na ang kanyang nararamdaman ay part na lamang ng nakalipas. Sa kanyang pag-uwi, natukso siya sa isang bar sa kalye at tumigil ito upang uminom. Gayunpaman, nakita niya ang mga text mula kay Gwang-ok na nagsasabing, kung may problema siya ay lagi siyang bukas at maaari siyang umasa sa kanya sa halip na sa alak. Sa pagkaantig, tumigil si Jemju at umuwi na lamang. Bumili siya ng ilang regalo para sa kanyang ina ngunit pagdating sa bahay ay nakita niya ito na nalasing hanggang ito ay makatulog. Samantala, nakita ni Nurse Beck si Uijun na muling umiinom ng gamot. Inamin ni Uijun sa kanya na hindi siya mapakali at nag-aalala na hindi siya gusto ni Jeongju. Matapos makita ang ina na lango sa alak ay siya naman ang pagtawag ng kaibigan ni Gwang-ok kay Jemju para humingi ng tawad. Hindi sinasadyang nasabi niya sa kanyang ina ang pagpunta niya sa nakaschedule na kasal niya kay Joyip dahil nakalimutan niya na nakansela pala ito. Ang mas malala, nakita niya na ibang babae ang kinasal kay Joyip. Nang malaman ito ni Gwang-ok ay nalungkot ito at napagtanto niya kung bakit mas pinili ni Jemju ang alak kesa ikasal sa kanyang nobyo. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya nang malaman ito at agad siyang kinompronte dahil nilihim niya ito sa kanila. Humingi ng paumanhin si Gwang-ok sa kanyang pagmamaktol habang sinisisi ni Jongso ang kanyang sarili. Matapos silang aliwin, tumakbo si Jemju kay Uijun at umiyak. Hindi niya sinabi kahit kanino dahil sa pride at ayaw niyang kaawaan lang siya. Sa kabila nito, natutuwa pa rin siya na alam ni Uijun ang tunay na nangyari. Samantala, pinaimbestiga ni Uijun ang tungkol sa truck driver na gustong bumangga sa kanila. Doon ay ibinunyag ng mga pulis na nakaw ang truck. Makikita rin sa CCTV ang pagpasok ng isang lalaki sa bahay ni Uijun at napag-alaman na ang lalaki ay ang kanyang ama. Sa pagbabalik ni Jemju sa Seoul ay nalungkot si Uijun kaya't pinuntahan niya si Sienwook na nagdadalamati rin dahil iniiwasan siya ni Hyunju. Doon ay nag-sparring sila at sinabing ang pinakamagandang gawin kapag nalulungkot ay magpapawis sa gym. Sa ibang lugar, habang pinagchichismisan ng mga babae na may gusto si Uijun kay Jemju, binanggit din nila ang kanyang nakanselang kasal dahil mas pinili niya ang alak. Nang marinig ito ni Gwang-ok ay nagalit siya at sinabing kinansela ni Jemju ang kasal dahil may nabuntis na babae si Joyip. Biglang dumaan si Jeongju na kinabigla ni Gwang-ok kaya agad niya itong hinabol upang humingi ng tawad, ngunit sa halip ay nagpasalamat ito dahil sa wakas ay hindi na niya kailangan pang magsinungaling. Habang si Jemju ay nag-iimpake sa kanyang pagbabalik sa Seoul ay ibinalik ng kanyang pamilya ang mga perang pinahiram niya sa kanila. Naantig siya habang ipinangako ng mga eto na susuportahan siya. Maging ang mga lalaki ay nagpakita at lahat sila ay nagdaos ng isang farewell party para kay Jemju. Hanggang nalaman niya na may gustong bumili sa apartment na titirhan sana nila ni Joyip pagkatapos ng kasal. Samantala, pinahintulutan ni Gwang-ok ang isang inumin ngunit tumanggi si Jemju. Lahat ay namangha sa desisyon niyang talikuran ang alak. Ngunit nang ihahatid na sana siya ay biglang nagkagulo dahil dumating ang mga taga-nayon na may dalang pitchfork at handang sumugod upang ipaghegante si Jemju. Habang sinusubukang pigilan sila ng mga Hans, natuwa si Jemju. Napagtanto niya na mayroong mga tao na nagmamalasakit sa kanya at hindi niya kailangang magtiis mag-isa. Sa isang flashback ay nalaman ni Jemju na ang kukuha sana sa kanyang apartment ay si Uijun. Kinausap niya ito at sinabihang huwag ng pamirma sa kontrata dahil itutuloy niya ang apartment dahil naniniwala siyang may magandang naghihintay sa kanya.
Binanggit niya na marami na siyang nagawa para sa kanya at ayaw niyang mag-overthink na kaya niya ginagawa yun ay dahil may nararamdaman pa rin siya sa kanya. Doon ay umamin si Jemju na may gusto siya sa kanya at ayaw niyang umasa dahil minsan nang sinabi nito na ang kanyang nararamdaman ay isa ng party ng nakalipas. Siya ay bumalik sa trabaho at si Chief Kim ay nakakagulat na humangi ng tawad sa kanya. Hanggang sa inaya siya ng team para sa isang welcome dinner. Dahil alam ni Mr. Kim na hindi na umiinom si Jemju ay sinabihan ng iba at inaya ang mga gustong uminom na sumama sa kanya para lumabas. Habang naiwan siyang mag-isa, ngumiti si Chief Kim. Isang magiliw na katrabaho ang nagbabala kay Jemju na si Mr. Kim ay di basta-basta nakakalimot ng sama ng loob. Habang nasa health center, gustong-gusto ni Uijun na puntahan si Jemju sa Seoul kaya't hinihikayat siya ni Nurse Beck na sundin ang kanyang kaligayahan. Gayunpaman, hindi niya makalimutan ang banta ng kanyang ama. Isang flashback ang nagpapakita kay Mr. Son na nagdulot ng eksena sa ospital kung saan doon nagtatrabaho si Uijun. Habang pinipigilan siya ng isang nurse ay hindi sinasadyang tumilapon ito sa sahig at nabagok ang ulo. Samantala, sinabi ni Hyenju kay Sian-wook na hindi sila maaaring humigit pa sa isang pagkakaibigan. Hindi pumayag si Sian-wook at sinabi niya kung paano siya hindi naniniwala sa pag-ibig dahil sa kanyang pamilya. Pero nagbago ang isip niya matapos siyang mahulog sa kanya. Nakita niya kung paano siya tumayong mag-isa bilang magulang sa kanyang dalawang anak at lalo siyang napabilib dito. Matapos ang kanyang trabaho, umuwi si Uijun at nakita ang gusot na love note na ginawa niya noon pa para kay Jemju. Papakita na nakita ng kanyang ama ang sulat at nagbantang sasaktan si Ji Young-ju kung hindi niya ito bibigyan ng pera. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Uijun na siya ay nasa panganib. Habang pauwi na si Jemju ay napansin niya ang truck na gustong bumangga sa kanya. Humarang ito sa harap hanggang lumabas ito para atakihin siya. Gayunpaman, dumating si Uijun at niligtas siya. Nilabanan niya ang lalaki at nalaman niya na siya ay ang kanyang ama. Sa istasyon ng pulisya, nakita nila na ang driver ng truck ay isang dating pasyente sa ospital. Siya ay isang alcohol addict at bayolente ito kapag nakainom. Pinarehab siya ni Uijun ngunit tumanggi etong magpagamot. Iniwan siya ng kanyang pamilya dahilan upang sisihin niya si Uijun. Matapos mapasakamhay ng mga pulis ang kanyang ama ay napansin niyang nawawala si Jemju. Nagpanik siya at nag-alala dahil wala ito sa ospital na dapat sana ay nagpapagamot para sa kanyang sugat. Nang magkita sila ay sobrang nagalit si Uijun dahilan upang sabihin ni Jemju na baka mapagkamalan niya na ang kanyang lubos na pag-aalala ay dahil mahal pa rin siya nito. Doon ay umamin si Uijun na hindi nagbago ang nararamdaman niya at hanggang ngayon ay mahal niya pa rin siya kahit ilang taon nang di sila nagkita. Samantala nalaman ni Nurse Beck na si Jemju at Uijun ay nagde-date. Nangako siya kay Uijun na ilihim ito sa kadahilan ng maging laman sila ng chismis sa kanilang lugar. Sa trabaho, sinusubukan ni Chief Kim na pigilan si Director Park na i-promote si Ji Young-ju bilang head engineer. Sinabi niyang hindi siya nararapat dahil siya ay adik ng alkohol at kasalukuyang nagpapagaling. Hindi iyon nagiging problema sa direktor kaya naman binigyan na lang siya ni Chief Kim ng dagdag na trabaho. Ang kaibigan at katrabaho ni Jemju na si Miyong ay muling nagbabala sa kanya na mag-iingat kay Mr. Kim dahil baka may pinaplano etong di maganda. Samantala, pinuntahan ni Uijun ang kanyang mentor sa Seoul. Nais niya na bumalik si Uijun sa ospital at sinabihan siyang huwag mag-guilty sa kasalanang di naman niya ginawa. Habang papunta sila sa kanyang apartment ay isang flashback ang ipinakita kung saan habang sinusuri ni Uijun ang nasugatang nurse ay kinuha ng kanyang ama na si Mr. So ang scalpel at nais siyang patayin. Sa ibang lugar, hiniling ni Sian-wook kay Hyenju na bigyan siya ng 3 beses na date bago siya mag-decide na ayawin siya. Hindi sinasadyang masagot niya ito ng oo, bagay na ikinatuwa ni Sian-wook. Natuwa si Sian-hwa dahil sa wakas ay may nagugustuhan na rin siya at inaakala niya na ang babae ay si Jemju. Kinaumagahan, nagising si Jemju sa kama ni Uijun. Ipinaliwanag ni Uijun na gusto niya siyang gisingin ngunit mukhang napagod siya ng husto sa trabaho kaya't hinayaan niya etong matulog hanggang umaga. Pagkagising ay nagalit siya at tinanong si Uijun kung bakit hindi siya ginising kaagad. Nilapitan niya si Uijun at hinalikan eto hanggang parehas silang nahiga sa sofa. Sa hindi inaasahan ay biglang may nag-ingay sa labas na para bagang may nabasag na gamit. Paglabas nila ay tumambak na pinggan at laman nitong ulam, naisip ni Ji Young-ju na ang pinggan ay pag-aari ng chismosa nilang kapitbahay na si Mrs. Kim kaya naman agad siyang pinuntahan ni Jemju para pigilang ipagkalat ang kanyang nakita, ngunit mukhang nagkamali siya. Iyon ay dahil si Sian-hwa ang nagdala ng ulam at nakita si Jemju na pumaibabaw at hinahalikan si Uijun. Kinumpronte niya si Jemju at sinabing siya ay two-timer dahil ang akala niya ay interesado rin siya sa kanyang kapatid na si Sian-wook. Sa inis ay isinigaw ni Jemju sa kanya na boyfriend niya si Uijun at hindi si Sian-wook, dahilan upang marinig ng lahat at agad kumalat ang balita. Sa tuwa ay ipinagluto ni Gwang-ok si Uijun ng masarap na ulam ngunit si Jongsu ay di masaya. Sinabihan niya si Hyenju na balang araw ay makakahanap rin siya ng maayos na lalaki para sa kanya. Dahilan upang sabihan siya ni Hyenju na huwag masyadong mag-expect.
Samantala dinalhan din ni Nurse Beck si Jemjo ng regalo at sinabing masaya siya kung saan masaya si Haejun. Bagay na ikinagulat niya dahil sa biglaang pag-iba nito ng pakikitungo. Sa ibang lugar ay nangyari na ang unang date ni na Hyenjo at Sienwook. Nagdesisyon si Hyenjo na tanggihan siya sa unang date nila ngunit nang dumating ito ay di niya maiwasang pansinin ang kanyang tindig at itsura, dagdag pa ang pagiging mabait nito sa mga bata. Sa restaurant ay naroon sina Uijun at Yang Woon na pinag-uusapan kung sino ang crush ni Sienwook. Sinusubukan ni Uijun na makuha ang mga detalye kay Yang Woon ngunit biglang nagpakita si Jongsu at binalaan si Uijun na manatiling mabait kay Jemjo dahil kahit saan siya gumawi ay naroon siyang nakabantay. Sa trabaho, habang masayang binabati ng mga kasama si Ji Young-ju sa kanyang pagka-promote bilang chief engineer ay siya rin ang pagdating ng masamang balita. Sa pulis, inako ni Chief Kim ang pananagutan sa panggigipit kay Jemjo ngunit ginamit niya ang pangalawang video kung saan sinabi niya na ang pagtulak sa kanya ni Jemjo ay isang assault dahil hindi yun masasabing self-defense. Sinabi ng pulis na bilang kabayaran ay marereprimand si Jemjo at hindi ma-promote maliban kung babawiin ni Mr. Kim ang demanda. Samantala, ang mentor ni Uijun ay nakahanap ng lead sa kanyang nawawalang ama. Nagmamadaling pumunta si Uijun sa nursing home ngunit ang staff ay walang record ng isang Mr. So. Pag-alis niya ay pinapanood siya ni Nurse Beck. Habang sinusubukan ni Jemjo na tawagan si Mr. Kim ay sinabi ni Miyong na umalis na ito dahil nagbukas siya ng sarili niyang kumpanya. Maliban pa nito ay sinusubukan niyang kunin ang mga mahuhusay nilang empleyado para magtrabaho sa kanyang kumpanya. Agad hinarap ni Jemjo si Mr. Kim kasama si Miyong at pumayag siyang bawiin ang reklamo kung manalo siya sa isang kompetisyon at yun ay kung sino ang makakarami ng bote ng alak hanggang bumigay. Pumayag si Jemjo at gaya ng inaasahan, tinalo niya si Mr. Kim. Kinalaunan, pamante siya sa paborito niyang lugar, ang tabing ilog para mag-isip. Hanggang sa biglang dumating si Uijun at pinagtapat niya sa kanya ang dahilan ng kanyang pag-inom. Dahil doon ay nalungkot si Uijun at sinabing ayaw niyang mawala siya sa buhay niya. Pagkatapos ay nakita niya si Uijun na pumunta sa dalampasigan at naglakad papunta sa tubig. Sa kanyang pagtawag ay bigla siyang nagising at nakita ang sarili na nakatulog sa dalampasigan. Sa nursing home ay tumungo si Nurse Beck sa basement ng pasilidad kung saan naruroon si Mr. So. Binanggit niya ang pagpunta doon ni Uijun at sinabing napatay na sana niya ito kung wala siya sa ganong kalagayan. Katapos mapanaginipan si Uijun na nalulunod sa tubig, agad nagising si Jemjo at natagpuan ang sarili sa Daecheon Beach sa halip na sa Bocheon. Habang naninibago siya sa sarili ay nagdesisyon siyang matulog muna sa isang sauna. Kinalaunan, gumising siya na magaan ang pakiramdam ngunit nag-alala siya dahil nawawala ang kanyang cellphone. Muli niya itong binalikan kung saan niya naiwan at sa pagkabigla ay naruroon si Uijun, hawak ang kanyang cellphone at hinihintay siya. Nag-alala siya na magagalit eto ngunit nang makita niya ang kanyang telepono ay tumambad ang balita na si Chief Kim ay nasangkot sa isang kaso dahil siya ay nagmaneho habang lasing. Ang mas matindi, ang kanyang mga investors ay umatras. Sinabi ni Jemjo kay Uijun ang lahat tungkol sa kaso na sinampa ni Mr. Kim sa kanya at ang nahintong promosyon niya kasama na ang kompetisyon sa pag-inom. Ang kanyang kahihiyan at pag-aalala ay napalitan ng kaluwagan dahil nabaling kay Mr. Kim ang galit ni Uijun. Nagsorry si Jemjo sa kanya at tiniyak na di na muling iinom. Sinabi niya na magiging mahinahon siya sa sarili hanggat kaya niya. At dahil nasa beach sila, nagdesisyon silang gumala at ibigay ang oras sa isa't isa. Ngunit nasorpresa sila dahil si Sienwook si Hyenjo ay nagtungo din doon para sa kanilang pangalawang date. Muling inisip ni Hyenjo na tapatin si Sienwook upang tapusin ang lahat at sabihing huwag na siyang umasa sa kanya, ngunit hinila siya ni Sienwook papunta sa beach hanggang nakasalubong nila ang dalawa. Pilit tinatanong ng dalawa kung sino yung babaeng binabanggit ni Sienwook na gusto niya ngunit naging mailap eto at ayaw sabihin kung sino. Hanggang inaya silang manguha ng kabebi na dapat sana ay tanggihan nila. Doon ay napagtanto ni Jemjo kung sino ang gusto ni Sienwook, walang iba kundi ang kanyang ate. Habang ang apat ay nag-enjoy, si Jongsu ay matamlay at nalulumbay. Inilabas siya ni Gwang-ok para kumain ng masarap at doon ay nakasalubong nila si Nurse Beck. Mukhang problemado siya at maya-maya pa ay nakatanggap siya ng tawag mula sa nursing home. Ang dating ospital ni Uijun, ang Soyeon Hospital, ay gustong magpadala muli ng mga voluntaryo sa nasabing lugar ngunit mariing tumanggi si Miss Beck sa pag-aalala na baka sa pagkakataong yun ay makikilala nila si Mr. So. Samantala, sinubukan ng kapatid ni Yang Woong at ni Sienhua na alamin ang crush ni Sienwook kay Yang Woong ngunit tumakbo ito para umiwas. Nang makauwi na ang grupo, kinompronta ni Jemjo ang kanyang ate. Nag-aalala siyang magagalit ang ate ni Sienwook kapag nalaman niya na nakikipag-date ito sa kanya. Doon ay nagalit at nagtampo si Hyenjo dahil mas sinusuportahan niya ang gusto ng ibang tao sa halip na siya bilang kanyang kapatid. Habang patuloy na nanghihina at nahihilo si Gwang-ok ay natuwa siya nang malaman ang promosyon ni Jemjo. Gusto niyang maglakbay kasama siya ngunit naging abala ito sa naging tampuhan nila ni Hyenjo. Sa trabaho, masaya si Mion na ang lahat ay nasa linya para kay Jemjo.
Inamin niyang hindi niya nagustuhan ang pagmomoto ni Uijun sa kanya noon pero hanggat masaya ang kanyang kaibigan ay masaya na rin siya para sa kanya. Dahil doon, napagtanto ni Jemju na dapat ay ganoon din siya kasuporta kay Hyenju. Maging ang mga kababaihan ay nagdiriwang para sa kanyang promosyon at nag-anunsyo si Gwang-ok na maglelebre para sa lahat. Sa kasamaang palad, nahimati siya at isinugad siya ni Uijun sa dati niyang ospital. Doon ay napag-alaman na may hepatitis siya kahit hindi siya umiinom. Ayon sa doktor, nasisira ang liver ng isang tao hindi lang sa alak kundi pati na rin sa sobrang pag-inom ng gamot, stress at pati na rin ang pagpupuyat. Napag-alaman din na palagi siyang nakakaramdam ng sakit. Nagilty ang pamilya niya dahil hindi siya pinapansin habang siya ay na-stress sa kanilang mga pinaggagawa kagaya ng sobrang pag-inom. Kinumbinsi ni Jemju si Hyenju na umuwi na para tignan ang kanyang mga anak ngunit nagulat sila na sinoondo na sila ni Seon-wook mula sa daycare. Hinarap siya ni Hyenju at sinabing tumigil na siya sa pangingialam sa kanya dahil naniniwala siyang nasasayang ang kanyang oras sa kanilang pagde-date sa halip na alagaan ang kanyang ina. Samantala, sinabi ng mentor ni Uijun na mahahanap din niya ang kanyang ama para magkaroon ng closure sa lahat ng mga nangyari. Isang flashback ang nagpapakita kay Mr. Son na hinihila siya ng security bago niya mapatay si Uijun. Gayunpaman, patay na ang nurse at sinisisi ng mga tao si Uijun bilang may kasalanan. Samantala, kailangan ni Gwang-ok ng liver transplant ngunit hindi pwede si Jong-soo dahil maliban sa matanda na ito ay bugbog na rin ang atay. Si Hyenju naman ay maliit ang liver, at sa kanilang tatlo ay si Jemju na lang ang pwede. Ngunit sa huli ay napag-alaman na sumobra ang percentage ng mga tabang nakabalot sa kanyang atay nagbunsod upang di ito matuloy. Napaluha si Jemju habang iniisip na pinaparusahan na siya. Nagilty siya at muling hinangad na sana mas pinili niyang hindi uminom noong mga panahong may problema siya. Inalo siya ni Uijun at ipinahayag na maaari niyang gawing normal ang kanyang liver condition at muling makapagboluntaryo para makapagbigay sa kanyang ina. Samantala, handang magboluntaryo si Seon-wook para kay Gwang-ok sakaling hindi pwede si Jemju. Nagulat si Yang-won na kaya niyang gawin ang ganoong bagay para kay Hyenju. Kinalaunan, may nagboluntaryo para sa organ donor nagbunsod upang matuloy ang operasyon. Habang nasa loob si Gwang-ok ay nakaramdam siya ng takot at inaalala na baka tuluyan ng hindi mangyari ang plano nilang mag-ina na maglakbay sa lugar na gusto nilang puntahan. Ang hindi niya alam, si Ji Young-ju ang kanyang liver donor na ginawa ang lahat para sa ganung pagkakataon ay matulungan niya ang kanyang ina. Samantala, isang flashback ang makikita kung saan inilibing ang namatay na nurse, na si Jong Seon-mi. Doon ay nangako si Nurse Baek na ipaghihiganti niya ang nangyari sa kanya. Samantala, di inaasahan na ang nahanap na donor para mag-donate sana kay Gwang-ok ay bumawi dahilan upang di matuloy ang operasyon. Habang lumilipas ang mga araw ay ginawa ni Jemju ang lahat ng paraan para lumakas at maging malusog ang kondisyon ng kanyang liver. Isa na rito ang pag-eehersisyo araw-araw hanggang sa manormalize ang antas ng taba sa nakapalibot dito, nagbunsod upang payagan siya na mag-donate para sa kanyang ina. Sa kabila ng lahat, hindi pumapayag si Gwang-ok at mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa magkaroon ng sugat sa loob ng katawan ang kanyang anak na sa ngayon ay dalaga pa. Dahil bilang na lang ang kanyang oras ay nagalit ang kanilang ama sa pagiging matigas nito. Kinalaunan, pinaliwanag niya na alam niyang mahirap ang kinalalagyan ni Jemju ngunit kung yun lang ang paraan ay kailangan nilang gawin. Nang maglaon, dumating si Uijun at nakumbinsi niya si Gwang-ok na ito ang tanging paraan para mabayaran ng mag-ina ang isa't isa, nang sa ganun ay parehas silang mabuhay ng tahimik. Sa wakas ay pumayag si Gwang-ok at naganap ang operasyon. Kinalaunan, siya ay gumaling habang si Jemju ay nakabangon na. Muling kinausap ni Jemju si Hyenju at itinulak siyang isaalang-alang si Seon-wook. Tumanggi si Hyenju at sinabing asikasuhin na lang niya ang kanilang transient house kesa makipag-boyfriend. Sa ospital, binisita ng mga kapitbahay si Gwang-ok maliban kay Mrs. Kim na laging nangiinis sa kanya. Hanggang napag-alaman na nahuli ni Uijun ang anak nitong lalaki na nangunguha ng pera sa tindahan ng kanyang ina. Sa police station ay nagalit ng sobra si Mrs. Kim at gusto niyang makulong ang kanyang anak. Nabigla ang pulis ng malamang anak niya ang lalaki, na ngayon ay nagmamakaawa upang hindi makulong. Sa ospital ay pinag-usapan ng mga tatay na minsan may anak talagang handang ebenta kahit organs ng kanilang magulang magkapera lamang. Meron ding anak na ginagawa ang lahat mabuhay lang sila. Samantala, isang nurse ang nagpakita kay Uijun at ibinalik ang larawan ni Mr. Son na ibinigay niya sa nursing home. Sinabi ng babae na siya ay isang retiradong nurse na dating nag-alaga sa matanda. Nagulat siya nang sabihin ni Uijun na gusto niyang tulungan si Mr. Son na gumaling. Hanggang sa napag-alaman na ang pagpupulong ay planado ni Nurse Baek. Ang nurse na kumausap kay Uijun ay ang kasalukuyang tagapag-alaga ni Mr. So at habang naroon ay sinabi niyang sayang lang ang mga oras at pagod ni Uijun sa paghahanap sa kanyang ama. Sa isang sandali ng kaliwanagan, napagtanto ni Mr. So na ang tinutukoy ng nurse ay ang kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw ay dumating ang kaarawan ni Uijun at si Jemju ay nagpapatuloy sa pagdiriwang. Dumaan din si Nurse Baek at sinabing umaasa siyang kalimutan na ni Uijun ang kanyang nakaraan at mahanap ang kaligayahan kasama si Jemju.
Samantala si Xianhua ay nagdala ng pagkain kay Guang Ok dahilan upang maantig siya at umaasa na maalagaan niya ng mabuti ang kanyang kapatid na si Xianwook. Gayunpaman, tumanggi si Xianwook na putulin ang ugnayan nila ni Hianju at nagpas siyang maghintay hanggang handa na ito. Bago pa matapos ang araw ay dinala ni Jemju si Uijun sa bundok na minsan niyang nabanggit. Sa una, si Uijun ay malungkot ngunit nagsimula siyang mag-enjoy pagkatapos niyang maalala ang hiling ni Nurse Beck na maging masaya kasama siya. Gayunpaman, kinagabihan, binangungot siya at muli niyang nakita ang namatay na nurse. Samantala, patuloy na tumutulong si Xianhua sa bahay ng mga Hans. Yun ay dahil tinuturing niya na pamilya ito at si Guang Ok bilang nanay. Habang ang mga kababaihan ay nag-aalala na si Hianju ay nag-iisa dahilan upang si Xianhua ay mag-set ng blind date sa isang lalaking diborsyado para sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay tumanggi si Hianju. Lingid sa kanyang desisyon, ang kanyang kapatid na si Xianwook ay naglasing at buong gabing naghintay kay Hianju. Kinaumagahan, nakita siya ni Hianju at nakiusap na huwag siyang pupunta sa nasabing date. Siya ay natumba at muling natulog dahil sa sobrang pagkalasing. Sinubukan siyang hawakan ni Hianju ngunit siya naman ang pagdating ni Xianhua. Oy, si tita namumuti na ang mga labi kaya naman binigyan ko siya ng O2 o M20 na lipstick. Hindi daw siya mahilig sa lipstick at hanggang lip gloss lang talaga siya dahil mas gusto niya ang natural look, pero tignan mo naman ang lipstick na to ay sadyang natural tignan. Kaya naman sa tuwa ay gumulpi na siya baka daw maubusan. Order na rin kayo. Ayan na siya oh, isang rampa daw muna si tita. Deep in the shadows. Pinagbawalan niya si Hianju na hawakan ito at kinumpronte siya. Yun ay dahil nalaman niya na siya ang gusto ni Xianwook matapos niyang makinig sa pag-uusap nila ni Yang Wong noong nakaraang gabi. Para kay Xianhua ay pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan at inisip niya na hindi siya pinapahalagahan nito. Dahil doon, nagbanta siya na lunurin ang sarili sa ilog ngunit pinigilan siya ni Hianju. Nangako siya na lalayuan niya si Xianwook huwag lang siyang magpakamatay. Samantala, nakipagkita kay Uijun ang ina ng nurse na namatay at sinauli ang perang ibinigay nito sa kanya. Doon ay ipinahayag niya na hinding-hindi niya ito mapapatawad. Habang nasa grocery ng hospital, narinig ni Jemju ang chismis ng mga nurse tungkol kay Uijun. Sinabi nila na di na siya dapat nagpapakita sa ospital sa kadahilan ng ang kanyang ama ay mamamatay tao. Muling nag-search si Jemju tungkol sa nangyari at nabasa niya ang mga negatibong komento para kay Uijun. Para sa kanila, walang karapatan si Uijun na manggamot dahil mamamatay tao ang kanyang ama. Sa gabing yun, natagpuan ni Jemju si Uijun na malungkot habang naglalakad sa ulan. Habang inaalo niya ito ay ikinwento niya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Noong 1996, namatay ang kanyang ina habang iniwan siya ng kanyang ama na sa sobrang lungkot ay nalulong sa alak. Sa mga panahong yun, ang kanyang lola at si Jiungju lamang ang dalawang tao sa kanyang buhay. Nang siya ay malaki na, ang kanyang ama ay bumalik bilang isang alcoholic at humihingi ng pera. Noong doktor na siya, muling nagpakita ang kanyang ama sa ospital na lango sa alak. Pinarihab niya si Mr. So, ang kanyang ama, laban sa kanyang kagustuhan. Nagsinungaling si Mr. So na siya ay magaling na ngunit nang nakalabas na siya, inatake niya si Uijun sa kanyang kaarawan at aksidenteng napatay si Nurse Jong. Dahil napatunayan na langgaw siya sa alak sa araw na yon, binabaan ang kanyang parusa. Sinisi ni Uijun ang kanyang sarili dahil naging maluwag siya sa kanya dahilan upang may isang namatay at ito rin ang dahilan kung bakit hindi na siya uminom. Samantala, nakalabas na si Guang Ok sa ospital at sinalubong siya ng mga kapitbahay pag-uwi. Matapos tumulong sa pag-assist ay nagpaalam si Nurse Beck at binanggit ang ika-10th Club Restaurant na sinalihan niya para makapagluto ng masarap na pagkain para kay Uijun. Ang mga Hans ay nabigla kung gaano kaswert si Uijun sa kanya. Tinanong ni Jemju si Uijun kung anong meron sila at nalaman niya magkasabay silang pumasok noon sa Seoul Hospital at hiningi ni Nurse Beck na maging magkaibigan sila simula sa araw na yon. Sa nursing home ay makikita si Mr. Son na nagwawala tuwing siya ay nagkakamalay. Doon ay inutusan ni Ms. Beck ang caretaker ni Mr. Son na i-sedate siya para hindi makasakit. Nagtataka si Nurse Beck kung na-trigger siya sa pagbisita niya sa kanya noong nakaraan kung saan sinabi niya na bumisita ang kanyang anak. Nang maglaon, sinabi ni Uijun kay Nurse Beck ang tungkol sa pagkikita nila ni Miss O at sinabihan siya nito na kalimutan na niya ang paghahanap sa kanyang ama at magpatuloy na lang siya na mamuhay ng masaya. Nalaman din ni Uijun na magkaklase sina O at Beck pero sinabi ni Beck na hindi niya ito kilala. Samantala, inalis ni Hianju ang kanyang kambal sa taekwondo class kaya naman nakiusap si Xianwook kay Xianhua na tulungan siyang pakiusapan ito na ibalik sila, dahilan upang lalong magalit sa kanya si Xianhua. Pagkaalis niya, ipinahayag ni Xianhua alternasyon na tapos na ang pagkakaibigan nila ni Hianju. Habang si Mrs. Kim ay patuloy na nagtatampo at umiiwas kay Guang Ok, nabigla siya nang magpakita siya sa kanya. Nakonsensya si Mrs. Kim sa laging pang-iinis sa kanya at naging isa siya sa dahilan kaya siya ay na-stress at nagkasakit.
Hanggang nalaman sa isang flashback na nalasing ang kanyang asawa noong araw ng kanilang honeymoon at pinagtapat sa kanyang mga kaibigan na si Gwang Ok ang kanyang first love, dahilan upang magselos si Mrs. Kim at ma-insecure sa kanya. Kinomfort siya ni Gwang Ok habang humihingi siya ng tawad sa mga nagawa niya. Sa ngayon ay may tungkulin si Jemju na pangasiwaan ang isang sasakyan na may kaso ng pagbangga. Nagkataon na ang van ay pag-aari sa nursing home at sinabi ni Uijun sa kanya ang tungkol sa kanyang ama na nakita raw doon. Hanggang makita niya ang regalo nitong kwentes na nakatago noon pa at sa wakas ay pinasuot ito sa kanya. Pagka-uwi ay nakonsensya siya sa pagiging masaya habang si Hyenju ay malungkot. Ipinahayag ni Hyenju na gusto niyang ayusin ang mga bagay sa pagitan nila ni Sienhua. Habang ang magkapatid ay masayang nag-uusap, patuloy na tumatawag si Sienwook ngunit di niya ito sinasagot. Sa galit, gusto ni Sienwook na maglasing muli. Sinusubukan siyang pigilan ni Yang Wong dahil noong araw na nalasing at nag-usap sila ay narinig lahat ito ni Sienhua, dahilan upang masira ang pagkakaibigan nila ni Hyenju. Sa ngayon ay bumisita si Ji Young-ju sa nursing home para direktang makausap ang may-ari ng sasakyan at umalis bago siya masondo ni Uijun na ngayon ay nasa nursing home. Ngunit di inaasahan na makita niya si caretaker O at nabigla siya dahil tinawag siyang director ng isa sa taong naroroon. Sinabi nito sa kanya na nagretiro na siya at ang kanyang trabaho doon ay pansamantala lamang. Hanggang naputol ang kanilang pag-uusap nang may tumawag sa kanya. Habang nasa bus terminal, nakita ni Jemju si Nurse Baek na sakay ng bus papunta sa Myeongju, ang lokasyon ng nursing home. Si Mrs. Kim naman ay nagluto ng masasarap na pagkain at inimbita ang lahat upang ipagdiwang ang paggaling ni Gwang Ok. Ang kanyang asawang si Ki-bum ay humingi ng alak pang-ares sa pagkain na naroroon dahilan upang magalit si Mrs. Kim sa kanya. Ngunit natuwa ito ng pag-alitan ni Gwang Ok si Ki-bum. Nagtaka ang lahat dahil si Sienhua na laging nandoon ay hindi nagpunta dahilan upang makonsensya sina Sienwook at Hyenju. Humingi si Sienwook ng paumanhin kay Hyenju at nangakong aatras. Gayunpaman, umaasa siyang maiintindihan ni Hyenju si Sienhua at mapatawad siya dahil wala siyang ibang naging kaibigan kundi siya lang. Lalo namang nagdududa si Uijun kay Nurse Baek matapos niyang makita na tumawag ito kay caretaker O. Si Jemju na hindi rin mapalagay ay ginagaw lahat ng club na kinabibilangan ni Nurse Baek ngunit lahat ng mga ito ay nagsara na. Nang pumunta siya sa ospital narinig niya ang chismis ng mga nurse na nagsasabi kung bakit hindi kinasusuklaman ni Nurse Baek si Uijun. Kinausap ng kanyang mentor at pinahayag nito na si Baek ay close lamang kina Nurse Jong at sa kanya. Sinabi niya na nakonsensya si Nurse Baek nang makipagpalitan siya ng shift kay Jong noong araw na namatay siya. Kasabay nito, in-update ng mga pulis si Uijun na ang nursing home ay pag-aari ni Nurse Baek at si caretaker O ang direktor nito. Habang si caretaker O ay nasa kwarto ni Mr. So, bigla etong nagising at tumingin sa isang syringe sa tabi ng kama. Sa oras na yon, si Uijun ay nagpakita sa nursing home at hinarap si Nurse Baek. Tinanong niya kung sino ba talaga siya at kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Bago pa siya makasagot ay biglang dumating si Mr. So na may dalang basag na bote. Sinabi niya na gusto niyang patayin si Uijun bilang paghiganti laban kay Nurse Baek. Umatake si Mr. So ngunit humakbang si Nurse Baek para kay Uijun at siya ay nasaksak. Tumakbo si Mr. So habang tinawag ni Ji Young-ju ang mga pulis. Hanggang isang flashback ang ipinakita kung saan may sinabi si Nurse Baek na nag-trigger kay Mr. So. Ipinahayag niya na si Uijun ay kanyang anak. Tapos masaksak ni Mr. So si Nurse Baek ay dinala siya sa ospital upang magamot. Sa kabutihang palad nakaligtas siya sa kamatayan at agad naman nagtungo si Jemju sa kanyang lugar upang kumuha ng ilang damit. Doon ay nakita niya ang liham kung saan ipinapaliwanag niya kung bakit iniwan niya si Uijun noong baby pa ito. Isang flashback ang nagpapakita na nabuntis si Baek noong siya ay nasa kolehiyo ngunit hindi pumayag ang kanyang ama at gusto siyang magpalaglag. Tumanggi si Baek at labag man sa kanyang kalooban ay napilitan siyang ibigay si Uijun sa ina ni Mr. So at pinapante siya sa ibang bansa. Hanggang dumating ang graduation ni Uijun at Jemju sa high school. Doon ay sekretong pumunta si Baek upang makita siya. Bumili siya ng bulaklak at sekretong pinamigay kay Uijun. Inilihim niya ang kanyang pagkakakilanlan dahil naniniwala siyang hindi gaanong masakit kung iisipin ni Uijun na namatay na ang kanyang ina. Noong naging doktor na siya, nanatili siya sa kanyang tabi upang palihim na maalagaan siya. Sa kaarawan ni Uijun, dumating ang kanyang ama at gusto siyang makita dahilan upang makipagpalat siya kay Nurse Jong sa araw na yon. Pagkatapos ng aksidente, ipinangako niyang pagbabayaran niya si Mr. So sa nangyayari kay Nurse Jong at ang pagkasira ni Uijun sa pamamagitan ng pagkulong kay Mr. So habang buhay. Sa kasalukuyan, kinumpronta siya ni Uijun at ibinunyag niya na natakot siya na kapag nalaman niya ito ay hindi siya matanggap dahil sa pag-abandona sa kanya. Samantala, nalaman ng mga kapitbahay sa Bocheon na binayaran ni Nurse Baek ang lahat ng scholarship at tuitions ni Uijun dahilan upang makapagtapos siya sa pagka-doktor. Habang hinahanap ng mga pulis si Mr. So, nagkaroon din ng investigasyon habang kinidnap siya ni Baek at banihag siya sa nursing home. Hindi sigurado si Uijun kung ano ang gagawin niya sa kanyang ina at iniwasan niya ito.
Dahilan upang hilingin ni Nurse Beck kay Jemju na huwag niyang iwan si Uijun anuman ang mangyari. Doon ay nalam ni Jemju ang tunay na dahilan kung bakit biglang umalis si Uijun noon ng biglaan. At yun ay natatakot siya na saktan siya ni Mr. So gaya ng ipinangako nito. Samantala, tumakas si Sian Wook patungong Seoul dahil nahihirapan siyang makalimot kay Hyenju. Nagkasakit si Sian Hwa dahil sa pag-aalala at inaliw siya ng kanyang biyenan. Doon ay sinabi ng kanyang biyenan na pinagsisihan niya ang pagkontra sa kasal ni na Sian Hwa at Yang Wong at sa huli ay makikita na wala talagang makakapigil sa pag-ibig kaya't hinihimok niya si Sian Hwa na maging masaya para kay Sian Wook at Hyenju. Sa ngayon, pinaalala ni Jemju kay Uijun na baka muli siyang ewan dahil kay Mr. So ngunit sinabi ni Uijun na wala siyang planong gawin yun. Nangako siya na hindi na niya iiwan si Ji-Young-ju para protektahan siya dahilan upang magbiro si Ji-Young-ju na siya ang paprotekta sa kanya. Kinabukasan, sinubukan ni Hyenju na magdala ng pagkain ng palihim ngunit nahuli siya ni Sian Hwa. Ipinahayag ni Hyenju na handa siyang maghintay hanggang sa magkaibigan silang muli. Tanggap niya na nadala siya sa kabaitan ni Sian Wook ngunit handa niyang kalimutan ang lahat para sa kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, nabigla siya nang magmakaawa si Sian Hwa na kausapin niya si Sian Wook para bumalik. Sinabi niya na kung gusto pa rin niya si Sian Wook ay huwag siyang susuko. Hinihimok din ni Gwang-ok si Hyenju na maging matapang. Sinabi niya na ganoon din ang nangyari sa kanya at ng kanyang tatay dahil si Jong-soo ay mayaman habang siya ay panganay sa kanilang magkakapatid dahilan upang hindi pumapayag noon ang kanyang biyenan. Yun din ang naging dahilan na iniwasan niya si Jong-soo noon dahil akala niya ay mapahamak siya. Ngunit nanatiling masigasig si Jong-soo sa kanya, hanggang isang araw sumuko na ito at doon napagtanto ni Gwang-ok na hindi siya mabubuhay kung wala siya. Sinabi niya kay Hyenju na sundin ang kanyang puso hanggat wala siyang taong naaapakan. Ito ang nagbunsod upang pumunta siya sa Seoul para kausapin si Sian Wook. Nang magkita sila ay nakapagdesisyon na si Sian Wook na kalimutan siya. Ngunit nang malaman niyang gusto siyang makadate ni Hyenju at may basbas ang kanyang ate ay binawi niya ang lahat ng sinabi niya. Sa tuwa ay nangako siyang magiging mabuting partner at niyakap siya. Samantala, tinulungan niya mahanap si Mr. So ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Muling naglasing si Mr. So at pumanaw sa libingan ng kanyang ina dahil sa pagkalason sa alak. Idinaraos ni Uijun ang kanyang libing ngunit walang taong pumunta. Hanggang onti-onti, lahat ng kanilang kapitbahay sa Bocheon ay nagpakita at nagdala ng mga pagkain at kape para sa lamay. Maging ang mga matatandang pasyente ay nagpadala ng abuloy ng pakikiramay. Doon ay sinabi ng mga tatay na ang lamay ay para sa mga buhay, dahilan upang malula si Uijun at mag-isip na sa pagkakataong yun ay nabigo siya bilang isang doktor at bilang isang anak. Sinisi din niya ang kanyang sarili dahil sa pinsala ni Beck dahilan upang sabihin ni Ji-Young-jo na tiniis ng kanyang ina ang lahat kahit pakapalit ng kanyang buhay, mabuhay lang siya. Sa huli, pinayagan niyang pamante si Nurse Beck sa libing ni Mr. So. Tinawag niyang nanay si Nurse Beck at pinasalamatan, dahilan upang maluha siya habang tinawag siya nitong, anak. Lumipas ang isang taon at tapos na ang probation ni Nurse Beck sa ospital at sumali siya sa isang cooking club. Sa bahay, madalas na nagkukompetensya si Uijun at Sian Wook sa titulo ng pinakamahusay na future son-in-law. Samantala, umalis si Uijun sa health center at nagbukas ng ospital para tutukan ang alkoholismo. Habang si Jemju ay sumasabay pa rin sa kanilang team dinners ngunit nananatiling matino habang kinukwento niya na dahil sa alak ay muntik na siyang mawala. May mga pagkakataon na nagki-crave siya nito ngunit imbes na umanom ay binubuhos niya ito sa ibang gawain.